Hey you mga kalapare, another content for another video. And ngayon ngang araw na to, araw ng linggo, kitang kita nyo naman ang sikat ng araw. And pangatlong araw na natin nagpapainom ng tubig na may bawang mula nung nagpurga tayo sa kanila o nag-deworm. Ito yung mga kalapare. At simula nung Biyernes, Huwebes tayo nagpurga, sinimula natin ng Biyernes, pangatlong araw na ngayong linggo na to. And kita nyo naman ang mga droppings sila mga kalapare. Sobrang ganda na. And iyon ang kagandahan kapag nagpupurga tayo ng mga breeders bago natin sila isalang. Pag i-breed na natin sila. And ito yung isa. Ang gaganda na ng mga droppings sila mga kalapare. At wala nang amoy. Hindi tulad nung hindi sila kondisyon. Sobrang baho ng mga dumi nila. Namamasa-masa pa mga dumi at nangangamoy ng sobra. Simot ubos nga ang mga patukan na nilalagay natin. At ngayon nga ay magpapaligo tayo sa kanila. Ito, naglalagay na ako ng tubig sa malupitong planggana natin. Itataas na natin. Papaliguan natin sila para maging fresh naman ang kanilang pakiramdam. Simula nung pinurga natin sila dahil hindi ko sila napaliguan noon. At ito nga maglalagay tayo ng suka, apple cider sana yan. Kaso wala tayong apple cider. Ang purpose niyan mga kalapare is para mamulbos ang kanilang mga balahibo, kuminis at mangintab. Kapag may mga nakikita kayong mga ibon na mga kalapating nangintab sa mga ibang pansir, yun ang ginagawa din nila. Pinapaliguan nila ng may suka o apple cider para mangintab o mamulbos nga. Maganda yun sa mga pakiramdam ng mga kalapate. Ito nga kukuhanin natin yung una nating papaliguan. Itong kak. Ito yung una kong nakitang nangangayayat kaya naisipan kong i-recondition sila. Sobrang payat at sobrang baho ng ipot nito mga kalapare nung nahalataan kong nangangayayat ng sobra. Dahil nga dun sa going light o yun nga sobrang payat at walang ganang kumain. At puro tubig lang ang iniinom. Ayun ang mga senyales ng mga going late mga kalapar. And yun mga kalapar, ilublob na natin ang dahan-dahan. Medyo matagal mabasa ang balahibo ng kalapate. Kaya babadin na muna natin ng ilang minuto yan. At himas-himasin din natin. And yun, tapos na natin itong isa. At ito namang isa, itong hen. Ito yung kapares nung nauna nating pinaliguan mga kalapar. Almost 3 weeks na nga silang magkapares at hindi pa sila nangingitlog. And yun pala is may going late attack na yung isang kak. Kaya naisip ako ng air condition para mas maganda bago natin i-breed o mangitlog sila. And hindi natin pala mga kalapar isasali ang ulo sa pagpapaligo sa kanila. Baka masuffocate o mapasukan ng tubig ang ilong, maging sanipa ng kanilang kamatayan. Kaya yan lang katawan nila. At linisin din natin tong singsing para magandang tignan. Baka tuka-tukain pa nila, maging salmonella pa yan. Ito lang katawan mga kalapare ang papaliguan natin, hindi na ang ulo. Pero lang kapag kusa natin silang papaliguan o lalagyan lang natin ng tubig sa kanilang kulungan, sila na mismo ang magpapaligo sa kanilang ulo. Yun ang kanilang kusang gagawin. Pero kapag tayo ang magpapaligo, force bath na tinatawag, hindi natin kailangan ilublob ang ulo sa tubig dahil baka malunod. At ito na yung last na papaliguan natin. Kak din to mga kalapar. Ang nakadalawang clutch na nga to sa akin, mula nung nakadalawang clutch ito mga kalapar, hindi ko pa ito napapaliguan. Kaya makikita nyo dyan sa buntot na medyo putol-putol na yan mga kalapar. Ang dalawang inakay pala nito mga kalapar is nandun na sa flyer slope at nandun din ang kapares nito. Dahil dalawang pares din lang naman ang breeders ko mga kalapar. Kita nyo yung buntot na yan, putol-putol na yung mga kalapar. Kaya bubunutin natin yan para maging bago. At sa mga susunod na araw is i-recover na natin sila ng electrolytes
o electrolysis liquid o powder at ng herbal, oregano or malunggay na papakulaan natin sa tubig. Pero ang available ko lang dyan mga kalapara is malunggay. Yun na lang ang gagamitin ko. Yun din ang ipapainom ko sa kanila pang recover at para maisalang na natin sa breedings, pag-breed natin. And yun mga kalapara, tapos na natin to. Kita nyo naman basang-basa, pati ako basang-basa na. And yun mga kalapare, heto na sila. Kita nyo naman ang masigla na, namamarako pa tong isa. Yun. Press na ang pakiramdam nito mga kalapare. Kaya sa mga susunod na araw, pwede na natin sila isa lang sa breeding. Itong dalawang nasa taas at itong isa, ihuli na natin ang pag-breed niyan dahil yun nga kakatapos lang niyang mag-breed. And yun mga kalapare, hanggang dito na lang tong video na to. Next video ulit, update ko kayo. Yun, goodbye.